Good day mga ka-sports natin dyan. Rachel Soltones hinirang bilang player of the game sa katatapos pa lamang na laban nila kontra sa Cherry Tigo. Bagamat happy ang mga fans ngayon ni Ibiang at ni Soltones sapagkat nanalo nga sila at nalusutan nila sa fourth set ang nasabi nating Cherry Tigo, dumadaan na naman muli sila sa controversial issue matapos nga na ibunyag sa isang interview ni Coach Rodrigo Fort na di umano ay gumawa ng paraan ang Akari Chargers at nakiusap daw ito na i-reschedule ang kanilang nalalapit na laban. Ibig sabihin ay talagang hindi pa natin matutunghayan ang laban nila kontra sa PLDT. Medyo nagreklamo raw kasi ang nasabi nating Akari Chargers dahil raw sa marami itong games at sunod-sunod kung kaya pinareschedule nga nila ang kanilang laban kontra sa PLDT. Umalma naman dito ang mga fans ng PLDT at ng Creamline Cool Smashers matapos nga noon kasi ang controversial issue sa pag-post ni Gretchen Soltones hinggil nga sa may naglasing-lasingan daw di umano at nag-party-party dahil birthday nga raw ng Creamline players kung kaya hindi raw natuloy ang laban nila noong Reinforced Conference at na reschedule nga ito ng date rin. Pero ngayon, eto na, bineltahan naman sila ngayon ng Creamline Cool Smashers fans at ng PLDT at sinasabi na mukha daw talagang ang Akari team ang takot daw na makaharap pa ang PLDT dahil nga sa naging issue rin nila noon. Mukhang umiiwas para ngayon ang Akari. Bagamat nga sinabi naman ng pamunuan ng Akari ang kanilang araw ikinomplain dahil raw sunod-sunod raw ang kanilang mga games. Yun raw ang dahilan kung kaya na-reschedule nga ito. Dapat December 14 magaganap ang laban ng Akari kontra sa PLDT pero na-move na nga ito sa next year. January 18 na maghaharap ang nasabi nating PLDT at Akari. Alamin natin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, ano pang hinihintay mo? Subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Creamline Cool Smashers pagkatapos pataubin ang Akari Chargers sa loob lamang ng 3 set ay patunay lang to na mapa-Reinforced Conference at All Filipino Conference ay wala pa rin uubra ang kagalingan ng Akari pagdating sa Creamline Cool Smashers at sinubukan naman ng Akari ilaban ngunit talagang hindi pa nila kaya ang All-Stars ng nasabi nating CCS at patunay talaga na ang Creamline pa rin ang nasa number 1 at speaking sa number 1 humahabol naman nga dito ang Signal HD Spikers, Petrogas Angels, PLDT at ang ibang team ay talagang gusto rin mangibabaw pero Creamline pa rin ang nangunguna. At pagkatapos ng controversial issue noon dahil nga sa ipinost ni Gretchen Soltones na may naglasing-lasingan daw di umano dahil may party-party ang Creamline, kahit naman naglaban sila ng time na yon ay wala pa rin talagang binatbat ang nasabi nating Akari Chargers dahil mas angat naman talaga kasi ang Creamline. Kahit sabihin pa natin na ng time na yon ay nakapasok sila sa Final Four dahil nga sa kanila naman controversial issue sa PLDT ay hindi rin pinalampas ng mga fans ng PLDT ang Akari kung saan nga nabu pa nga sila noon ng finale. Ito ay naganap nga noon sa pagitan ng laban ng Creamline Cool Smashers kontra sa Akari Chargers at ang dami talagang nabu at feeling kasi ng karamihan ng mga nanonood noon ay pinaburan lang ng referee ang Akari kung kaya natalo ang PLDT. Gayunpaman kahit sabihin natin na nadayaman or hindi pero mayroon na talagang desisyon ang pamunuan ng PVL na walang dayaan na naganap at wala na rin tayo magagawa dahil nagkaroon na nga ng silver medal ang kupunan nga ni Soltones at ni Ivy Laksina. At eto naman nga ang pinaka-latest na paandar ng Akari Chargers
kung saan nga ay December 14 sana ay may laban sila pero naging January 18 na ito kontra nga sa PLDT. Anya, sabi naman nga ng karamihan ngayon ng mga netizen, mukhang malakas daw ang nasabi nating si Mosey Ravenna sapagkat napagbigyan naman daw ang nasabi nating request ng Akari ng reschedule nga ng kanilang date para sa laban nila kontra sa PLDT, kung kaya January 18 na ito magaganap. Gayunpaman, inulan naman ngayon ng mga negative comment ang nasabi nating Akari dahil nga sa ginawa nga ng kanilang pamunuan na nagpa-reschedule raw ng petsa para sa laban. Anya, paano naman daw ang ibang team dahil sunod-sunod naman raw ang laban gaya nga ng PLDT. Pagpasok nga sa January ay sunod-sunod na magiging laban dito, pero ito ngang Akari ay nag-request pa para magpa-reschedule nga ng kanilang games. Anong masasabi nyo hinggil nga ngayon sa issue na back to you nga ba talaga ang nasabi nating post noon na dahil ni Gretchen Saltones sila pala ang nagpa-reschedule ng petsa para sa magiging laban kontra sa PLDT? Mukha talagang nakangiti ngayon ang mga fans ng PLDT at ng Creamline. Yung tipong noon ikaw ang nagpost ng dahil pero ngayon sila ang nabalikan. Sila pala talaga ang mahilig magparisked ng laban. At napangiti na lang nga dito si Coach Roderick Ford. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.